Okay, I skip number 4 kasi example po yan ng Doppler effect. Solve natin. Stationary observer. Tulad ng in-example natin kanina, meron kang dalawang mahalagang i-focus. Yung tinatawag nating observer, also known as listener. Some books, they use listener. Kaya sa mga formula ninyo, L, yung nandoon. Pero same lang yan sa observer or listener. Here's a siren approaching. So, stationary po yung ating nakikinig. So, for example, ito tayo. Tapos, ito yung sasakyan na meron siyang siren. Okay. May papalapit approaching. So, sobrang halaga kasi nung position. May papalapit na car or siren with a frequency of 700 Hz. So, distinguish natin parehos. Ito, source of sound. Ito, listener. Yan. Ito yung dalawa nating i-classify muna or alamin yung position nila. Saka tayo mag-label. Itong 700 Hz, frequency ng source, di ba? Kasi yung siren. Okay, so frequency ng source. So, F sub S, 700 Hz. Approaching the observer. Kaya inaro ko po na ganyan kasi approaching means towards or papalapit sa observer or listener with a speed of 80 kilometers per hour. This velocity is Vs kasi nga source. Nasundan? Vs kasi source. Label din natin. Yan yung dalawang dapat mong i-label. Velocity and frequency. Okay? Velocity naman ni listener engineers is obviously 0 kasi stationary means at rest. And yun ngayon yung atin pong hinahanap. What is the frequency heard by the listener? So we're looking for FL. Ang isusulat ko na lang dito, engineers, yung general form. Sundan nyo lang ako, hindi po kayo malilito kung sakaling magkaroon ng iba pang case or scenario na about sa Doppler effect. Ang formula po is FL over Fs. Okay, frequency ni listener, frequency ni source, equal din yan sa V plus VL, V minus Vs. Where V is speed of light or velocity of sound. In transmitting medium. Okay, di ba para marinig mo yung tunog ng ambulansya, yung tunog na create niya, nagta-travel po yung sound wave sa isang medium. At ano kayong medium na ginamit? Air. Okay, air. Doon siya nakapag-travel kaya naririnig nyo. So, velocity of sound in air, constant kasi yan. Baka maano pala kayo. So, V. So, at air, V is equal to, paki-memorize na lang ito. You can use 332 according sa problem. Velocity of sound in air. Yung V. Velocity of sound in transmitting medium. So, yung medium na tinukoy po sa problem is air. And constant po yan, 332. Some problems, hindi na nila ini-specify yan. Okay. Sulat nyo na lang siguro, FL, frequency heard by the listener. May mga subscript naman, hindi kayo mawawala. FS, frequency heard or frequency of the source of sound. V plus VL, okay? VL, velocity ng listener. VS, velocity ng source ng sound. And yun nga yung sasakyan or yung siren natin. Now, engineers, yung approach po na ito, yung formula na yan, sign convention na plus, minus,
if both are towards. Tendency ay towards. Pakinote po yan. Ma'am, pag sinabi natin towards, nilalapitan niya. Therefore, or otherwise, pag hindi niya lalapitan or lalayuan niya away, mag-change sign lang po yan. Itin ko. Yung plus minus na i-memorize nyo, ako kasi ito lang minimemorize ko, plus minus. Basta ang scenario pag ganyan, towards. Otherwise, or kabaliktaran, pagka papalayo, away, yung tendency, change sign lang. Change sign lang. Bali, ang pag-check mo kung i-change sign, separate. I-change sign ko ba to? Tingnan mo yung problem. So, check ko po. Yung listener yung tinutukoy dyan, di ba? Question. Si listener ba towards sa source or nilalayuan niya yung source? Ma'am, address po siya. Hindi ko masabi kung nilalayuan niya o hindi. Yun. Kaya kahit wala ng sign sana yun. Kasi zero nga siya, di ba? Plus man siya o minus, zero naman. Anyway, ang logic na dito or in reality, feeling mo kahit nakatayo ka na nakastop, di ba? Parang lumalapit ka na rin sa source. Nilalapitan mo na rin yung siren. Kasi nakasteady ka. So, ang tendency towards pa rin po yan. So, towards. Hindi ka naman lumalayo. Yun lang, logic. Lumalapit ka nga kung tutuusin. And syempre, dito sa source, i-analyze nyo po both. So, in-analyze ko muna yung numerator. Na-distinguish ko na towards siya. Therefore, hindi ko i-change sign, yung V+. Ganun lang ang pag-check ninyo. Now, punta ka naman sa denominator. Do I have to change the sign of VS? Okay, check mo. Source ba towards or away? The siren is approaching the observer. Approaching means toward, nilalapitan po niya. So, towards pa rin yung tendency niya. Therefore, hindi ko siya i-change sign. Minus pa rin. Sana po nagkaintindihan tayo doon. So, inasteris ko na lang. Tendency ng towards plus minus. Pag hindi, change sign. Okay, then substitute na the rest. Makukuha nyo na po yung final answer. Unknown. 700 Hz. 332 plus 0. 332 minus 80 kilometers per hour. Ito, again, unit analysis. Yung 332 engineers is meters per second. Si 80 kilometers per hour. So, convert. Ito yung mga important nating conversion. 1 kilometro, 1,000 na metro. Isang oras, 3,600 naman na segundo. Okay? Mula dyan, what is Fn equal to? So, 700 times the quantity, 332 over 332 plus and minus 80 over 3.6. Okay? I-complete ko na lang. Equal to 750 Hertz. Okay, yun na po yung answer. So, the frequency heard by the listener with that sound is equal to 750 Hertz. What is 750 Hertz equal to? Same lang po yan sa cycle per second. Some books pala, engineers, or mga may ibang problem na isa-cite nila, assume velocity of sound in air, 343 meters per second. Ma'am, bakit may ibang books ang ginagamit 340 meters per second, minsan 335 meters per second, minsan nga ito 332 meters per second? Kasi po, yung velocity ng sound in air depende sa temperature.
I think ito, naka 0 degrees Celsius siya. Kaya ganyan. 332. Pero ang increase kasi, in every 0.6 degrees Celsius, there is an increase in plus 1 meters per second. Yan yung maalala ko. Kaya wag po kayong magtaka kung ang ibibigay sa problem, assume velocity of sounding air as 340, mga ganun. Okay lang gamitin yun kasi depende nga po sa temperature. Next, number 8 tayo. Ay, 332, 20 degrees Celsius ata yun. Wow. Sea level, mga ganun. Basta nag-range lang po yan. Nag-range lang sa 332 to 343, mga ganun. Okay, next tayo. Number 8. A railroad train is traveling at 100 feet per second in still air. Automatic, itong train natin na to, siya na ang source of sound. Kasi may binubuga siya na sound, diba? Yung mga train. Lahat tayo alam yung tunog nun. Ang speed po niya is 100 feet per second. So automatic, this is Vs. Kasi siya yung source of sound. The frequency of the note emitted by the locomotive whistle, so yung whistle na kine-create nung tren o yung ingay na kine-create po niya has a frequency equal to 500 Hz. What is the wavelength? Okay, since we are dealing with waves, binanggit ko na po kanina, waves marami ang parameters, may tinatawag na amplitude, yung taas niya, yan. May tinatawag din niyang frequency, yan nga yung hertz, ilang cycles, when we say cycle, isang buong ganon. Cycle yan. Ilang ganyan sa loob ng isang segundo. Kaya ang frequency is, or hertz, is also known as cycle per second. Another thing is what we call wavelength. Okay? Length lang din po yan. Length ng wave, kaya wavelength. Gano'n kalayo yung peak to peak, parang ganon. Wavelength. Peak to peak nung ating wave. Gaano kahaba yung wave, sabihin na natin. And it is denoted as lambda. Yan. Okay, now ma'am, paano po natin i-relate dyan dun sa general equation ng Doppler effect? Meron kasing relationship si V at saka si F sa wavelength. V is equal to lambda F, engineers. Paki-memorize. Sobrang basic po yan na concept natin. V is equal to lambda F. And, sige, tingnan natin yung scenario. What is the wavelength of the sound waves in front of the locomotive? Tingnan nyo po, di ba ito yung direction ng tren? E di in front, sabihin na natin, yung tao na nandito. Ano yung wavelength na na-observe niya, kunwari? Right? In front kasi. So, sabihin mo na andito yung istasyon. Okay? Ano yung wavelength in front? Now, tingnan natin, i-analyze kung towards ba. Si source towards. Papalapit siya sa observer. Si observer ngay. Station or observer or also known as listener. Listener. Si listener ngay, towards din kasi parang lumalapit na rin siya sa train tayo hindi siya gumagalaw eh. Now, ma'am, ang gagawin po natin still yung formula na FL over Fs, V plus VL, V minus Vs kasi parehas po na towards. Tama? So, ito. When we say in front, also known as towards, pwede nyo ngayon yan
i-combine, listeners. V equals lambda F. Paano mo i-combine dito? In finding wavelength. Wavelength now is equal to ano po? V minus Vs over frequency of the source. Okay, yan na po yung ating wavelength na na-heard nung listener. Tama ba? Ikon mo lang, cross-multiply pag towards. V minus Vs over Fs. Yan yung wavelength na heard ng, or na-heard, wavelength na na-observe in front or sa position ng listener. So, tanggalin ko na yung subscript na L. Pero, tingnan mo, yan yung part ng listener. Yan. Tama ba? Nakita nyo ba yun? Diba ganito na yung labas niyan? V minus Vs over Fs. Tapos, V plus VL over FL. Tama? Eh, dito, V over F na siya. Ano ba yung V over F? Wavelength. Okay, yun po. I-connect ko lang. Check nyo na lang. Para pwede nyo na pong i-additional na formula is this one. Wavelength pag towards. Yan po yung formula. In front or towards. So, substituting. Ma'am, ano pong gagamitin nating V? Kanina, naka 332 kasi SI. This time, naka-English unit, feet per second. So, velocity of sound in air, you can use 332 meters per second. Pwede rin po na 1,100 na lang, feet per second. Na-convert na yan, approximately 1,1. So, pwede yan na gamitin. Minus 100 over frequency ng source 500. So, here, we have equal to 2 feet. Length lang din po ang wavelength. Length ng wave. Gano'ng kahaba? Yan, connected po siya sa number 9. Pansin ba ninyo? Parehas. Pero this time, behind the locomotive. Kumbaga, nadaanan na niya yung station. For example, nandito na siya. Okay, di ang tendency, ito po, away na. Tapos ito, away na rin. Or wala namang bearing kung sakali. Kasi stationary naman siya. Diba? Kaya yung formula natin na Fs or Fl over Fs, V plus Vl, V minus Vs, since pareho po na away, change sign lang. Okay, palitan ko yan. So, maging minus tsaka plus. So, anyway, tulad po ng ginawa natin kanina, ano na yung wavelength? Equal na po siya kapag, so if behind, or tendency is away, magiging plus na. V plus Vs over Fs. Check nyo po yan. Related lang sa kanina kung paano po natin na-derive yung formula. Since away, kung kanina minus, gagawin mo lang plus kasi nga napalitan yung scenario. Naging papalayo. Away. So plus. 1,1 plus 100 over 500. Same lang. So, this is 2.4 feet naman. Letter C. Okay, engineers, sana nakita nyo po yung approach na ginawa natin. Paano nag-change sign? Yung general kasi natin, plus tsaka minus. Pero, na-observe nyo po, parehas silang naging away. Kaya, in-erase ko po. Erase yan, change sign. Pero kung yung isa sa kanila lang yung naging away, yung isa lang i-change sign mo.
Ganun yung logic doon. Okay, number 10. Pwede rin kayong magtingin ng mga iba pang example sa Doppler effect dun sa 2001. Huwag lang magpalito doon sa formula naman na pagkaka-explain doon kasi meron yung typo error doon sa formula niya doon. Baka mas malito po kayo. Pwede nyo alalahanin itong tinuro ko, shortcut yan. Pero kung hindi pa rin po nasundan, pwede kayong gumawa ng sariling mga palatandaan sa pag-memorize ng formula. Okay, number 10 tayo. The techniques of finding the intensity and phase of light at any point only when a portion of wavefront is exposed. So ito yung key phrase ko. Also known as Huygens principle. Okay. Napakaganda rin pong approach sa pag-analyze ng mga multiple choice question na objectives is by elimination. Diba? Kunwari may idea ka what is polarization theory, ang alam mo, connected yan sa Brewster's law. Tama, iisa lang po yan kung tutusin. And quantum theory all about quanta or light energies. So hindi siya related sa number 10. Kaya pwede mong masagot C agad by elimination.